Marcus POV. Kanina pa siya hindi mapakali dahil sa tuwing tumitingin siya sa kusina hindi niya maiikaila na umiiwas ng paningin si Nanay Esmeralda. Parang kinukulbat siya ng konsensya niya dahil hindi na ito kagaya noon na sa tuwing tumatambay siya ng sala, punaka-naka siya nitong tinitignan at sisenyasan kung gusto niya ng merienda o kung anumang pwedeng makain. Ngayon, wala na. Hindi na katulad noon dahil lamang sa ginawa niyang pag-PayPal sa anak nito. Nakokonsensya na naman siya kaso bakit may pumipigil sa kanya na humingi ng depensa? Dahil ba sa pride niya? Natatapakan ba ang ego niya? It's ridiculous to think that way, when in fact, he's the one who messed up. Hindi siya mapakali kaya itinigil niya muna ang ginagawa niya. Dumiretso agad siya sa kusina para kumuha ng tubig kaso napahinga ulit siya ng malalim nang biglang umiwas si Nanay Esme. Nagkatinginan na lamang sila ng isa pang katiwala nila sa mansion. Sa halip na sundan ng matanda mas pinili niya munang magpahinga sa kanyang library. Matiwasay naman siyang makakapag-isip at makakapagpahinga ngayon dahil wala sa mansion ang kanyang ama. Nasa meeting ito at baka bukas makalawa pa uwi. At kahit wala ito sa mansion wala pa rin siyang magagawa kundi ang tumigil sa bahay na iyon hanggang sa magawa niya ang pinapagawa sa kanya ng kanyang ama. Minsan napapaisip na rin siya kung ano bang ugali ang meron sa ama niya. Hindi niya maintindihan. May mga pagkakataon na kusa siyang tinutulungan sa mga bagay na hindi naman siya humihingi ng tulong. Lihim niya namang pinagpapasalamat iyon. He is not a showy person. He is a self-centered man who always prefers to control his emotional feelings. Pigil na pigil niyang ipakita ang totoong siya dahil takot siyang mahusgahan. Marami siyang kinatatakutan. Sa pamilya niya numero unong dahilan talaga yon. Sa trabaho, kalimitan sa mga kakompetensya niya and when it comes to his circle, doon siya lamang. He is blessed beyond his circle who is always there for him, willing to do what he asks. Mga risk-taker ang mga kaibigan niya. At ipinagmamalaki niya iyon. 4:00 ng hapon nang makita niyang papalabas na ng gate si Nanay Esme. Uwian si Nanay Esme dahil may anak itong kailangan ng aruga ng ina. Kailangan niya itong makausap kaya dali-dali rin niyang dinampot ang cup niya saka ang susi ng kanyang kotse. Mabuti na lang at kakatapos niya lang maligo. Nakapang bahay lamang siya. Wala siyang lakad dahil kahit meron man hindi niya pa rin mapapaglaanan yun ng oras. Nagmadali siyang bumaba hanggang sa marating niya ang garahe. Boss, site sa kanya ni Luke. Wala ito sa tabi ng kanyang ama. Susundan ko si Nay, saad niya sa halip na magpaliwanag. Hindi na rin naman nakiusisa si Luke dahil alam naman nito hindi siya susuway sa bilin ng kanyang ama. Hinayaan siyang makalabas ng mansion hanggang sa binabaybay na niya ang looban papunta sa bahay ng mga Ignacio. Hindi niya makuhang alukon si Nanay Esme na sumakay sa kanyang kotse dahil baka tanggihan lang siya nito kaya mas pinili niyang bantutan na lamang ito habang naglalakad. Nang matano niya ang bakod na puro aples ng mga nyog alam niyang iyon na ang bahay mga Ignacio. Tandang-tanda pa rin naman niya ang bahay ng mga ito kahit ilang taon na siyang hindi nakakatapak sa sitio looban. Nakita niyang pumasok si Nanay Esme sa bahay na hinintay niyang pasukan nito. Hindi kalayuan ay itinigil niya ang kotse saka pinatay ang makina. Malapit nang dumilim pero kaliwat kanan ay may mga tao pa rin sa paligid na pinagmamasdan niyang pilit na kinikilala ang kanyang sasakyan. Ilang sandali pa siyang nanatili sa loob ng kanyang sasakyan. May hesitasyon siyang nararamdaman habang pilit na nilalakasan ang loob. Unang beses niyang makagawa ng mali na ikinasama ng loob ng matandang nagpalaki sa kanya. Kahit pa sabihing dehado din naman siya dahil sa sapilitang pagkakasal niya kay Angeline, hindi niya rin naman maiitanggi na ngayon ay may mali din siya. Nilinga niya ang paligid na parang nagbabakas sakali siyang makita ang balto ni Angeline kaso kaagad naman siyang umiling-iling bago inayos ng pagsuot ang cap niya. Imposible na makita niya doon pagkatapos niyang palayasin ito. Tumikim siya ng tuluyan na siyang makarating sa bakana ng pintuan ng mga Ignacio. Gulat na gulat nang mapatingin sa kanya ang ama ni Angeline na si Tatay Fred. Si Senyorito, Marcos pala ito, Esme. Natatarantang wika ng matandang lalaki habang uugod-yugod na dinaluhan siya sa kanyang kinatatayuan. Nahihiya niyang tinanggal ang sont niyang sombrero bago hinagip ang kanang kamay ng matanda. Magandang gabi ho, Tay Fred, magalang niyang bati habang dinadala sa kanyang noo ang likod ng palad nito.
Kawan ka ng Diyos, iho, formal na saad nito matapos siyang yumukod para magmano. Tuloy ka dito sa loob at Miss Rhino na dyan sa labas. Hala, pasok ka dito, mabait na pag-anyaya nito sa kanya papasok sa maliit at simple na bahay ng mga ito. Nahihiyaman ay nagawa niyang tanggalin ang suot niyang stenilas bago dahan-dahan na pumasok habang tinutungo ang upuan na yar sa kawayan. Nakita niyang walang imik pa rin si Nanay Esme habang may ginagawa sa kusina. Pasensya na ho kung mang-aabala ako sa inyo, Kai, simula niya nang makaupo na rin ang matanda. Isinandal nito sa tagiliran ng upuan ang hawak na tungkod kanina. Kahit kailan hindi ka nakakaabala sa bahay na ito, iho, anito bago nilingon ang asawa na ngayon ay may hinahalo na kung ano sa tasa. Narinig niyang tinawag nito si Nanay Esme habang ang paningin niya ay nakapako sa isang picture frame kung saan mukha ni Angeline ang nakaimprinta. Nakasuot ito ng toga na puti. Yung picture na yon ay noong graduation day ni Angeline noong high school. Sa hindi malamang dahilan lihim siyang napayumas ngunit hindi mababakas sa kanyang hitsura. Sa huli, napayuko na lamang siya para itago ang emosyon na nararamdaman habang bitbit ang rason kung bakit siya naruroon ngayon sa pewder ng babaeng itinakwil niya. Iho, antag ng matanda na ikinatingin niya sa gawin nito. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ng matanda kaya hindi niya maiwasan na mahabag. Kinakastigo niya ang sarili dahil sa nararamdamang konsensya. Alam kong may mali ang partido namin dahil sinagad namin ang pagkakataon na gumawa ng bagay na alam naming magiging disgusto para sa iyo. Lalong-lalo sa anak namin. At sa usaping yun iho, sana ay mapatawad mo kami. Alam namin na labag sa loob ng anak namin na gumawa ng hindi kaaya-aya. Nagulat din kami at wala nang nagawa ng malaman namin ang ginawa ni Angeline, sunod-sunod na paliwanag ng matanda. Hindi siya nakahuma dahil sa sinseridad ng matanda. Pansamantalang naagaw ang kanyang atensyon nang dumalo sa kanila si Nanay Esme. Nilapag nito ang isang tasa ng kape na para sa kanya habang sa asawa nito ay isang tasang tubig naman. Magkape ka muna, iho, malumanay na ani nito. Ayaw niyang isipin ng mga ito na hindi siya komportable kung kaya't sumimsam siya ng kape. Malimit siya sa bahay ng mga Ignacio at para sa kanya karangalan ang mabigyan ng oras at patuluyin sa munting tahanan ng mga ito. Nay, Kai, pagpasensyahan niyo ho kung nakakaabala ako sa inyo. Hindi ho ako pumunta dahil para ay sambat sa inyo tungkol sa biglaang pagpapakasal namin ni, hindi niya magawang sambitin ang pangalan ni Angeline. Hindi niya alam kung bakit siya ganun ngayon. I came here just because, I just want to apologize. May malaking kasalanan ho sa inyo at ngayon palang tinatanggap ko ang kamalian ko dahil sa pagtaboy ko sa anak niyo. Napayuko siya matapos hindi kayanin ang nangungulilang reaksyon ng mag-asawa. Huminga siya ng malalim bago mariin na inikom ang mga palad. Walang masama at walang mawawala kung hihingi siya paumanhin dahil sa pagpadalos-dalos niya. Hayaan niyo ho ako na hanapin siya at maibalik sa pewder niyo. Pero paano kung wala na ang ate ko? Sabat ng isang batang lalaki na nakatayo ngayon sa panghuling baitang ng hagdanan. Sabay-sabay silang napatingin sa direksyon ng bata na sa tingin niya ay may 12 taon na ito. May nakabendang puti ang kaliwang bahagi ng mata nito. Kaagad namang humingi ng pasensya ang matandang babae bago dinaluhan ng bata. Sigurado siyang kapatid ito ni Angeline, ang dahilan kung bakit nakagawa ito ng labag sa loob. At sa loob-loob niya hindi nagsisinungaling si Angeline ukol sa mga sinabi nitong dahilan nung nagkakumprontahan sila. It won't happen, kid, kumpiyansang tugon niya bago umakyat paitaas ng hagdanan. Walang reaksyon na makikita sa isang mata ng bata marahil nangungulila na rin ito. Hindi niya man nasabi ang lahat ng gusto niyang sabihin pero nagawa niya namang humingi ng depensa dahil sa nagawa niya. Amin niyang nakaramdam siya ng kaluwagan simula nang ibaba niya ang pride niya hindi sa lahat ng oras ay pwede siyang magpakataas. Kung ayos lamang sa'yo, dito ka nalang magpaulipa ng gabi habang hinihintay si Luke, suhestyon ni Nanay Esme nang puntahan siya nito sa labas. Naubusan ng gas ang kotse niya kaya hindi siya nakaalis. Wala rin siyang dala na cellphone pero natawagan na naman ni Nanay Esme si Luke. Alas 8 na ng gabi at medyo delikado na sa katulad niya ang maglakad palabas ng looban dahil wala ng kabahayan ang madadaanan niya. Hintayin ko na lang ho dito si Luke, Nay. Pwede naman ho na pumasok na kayo para makapagpahinga na kayo.
aniya sa matanda habang ang mga mata ay nakapako kay Angelo na nakatayo ngayon sa tabi ng ina nito. May bit-bit na isang unan at isang kumot na manipis. Tabi ka na lang po sa akin doon sa kwarto ko, alok nito sa kanya sabay abot ng hawak na kumot at unan. Gulat na naman siya dahil sa biglaang alok nito. Hindi niya agad natanggap ang inaabot nitong unan at kumot bagkus tumingin muna siya kay Nanay Esme. Saglit na tumango ang matanda bilang pagbibigay permiso sa pagpayag. May kakulaitan si Angelo kaya pagpasesyahan mo na. Sige na, sumunod ka na sa kanya dahil hindi kanyan tatantanan. Pagpasensyahan mo na lang kung matigas ang mahihigaan mo. Ako na bahala kapag dumating si Luke. Wala siyang nagawa kundi ang sundi ng matanda. Dahan-dahan siyang humahakbang ng hagdanan habang bit-bit ang unan at kumot na ibinagay sa kanya ni Angelo. Unang beses siyang makakarating sa itaas na bahagi ng bahay ng mga ito at sa puntong iyon, hindi niya mapigilan na humanga dahil sa kasimplehan ng bahay ng mga ito. Yar sa plywood ang mga dingding habang may 2 kwarto ang naruroon. Magkatabi lamang ang pinto. Nakukuryos siya kung saan banda ang kwarto ni Angeline pero hanggang sarili niya lang ang kuryusidad na yun. Dito po ang kwarto ko at yan naman ang kay Ate Ange ko, saad ni Angelo na ikinatitig niya sa tinuturo nito. Hindi tayo pwedeng pumasok dyan dahil magagalit si ate, dugtong pa nito bago siya hinila papasok sa kwarto nito. Nagiging pipi siya dahil sa katabilan ng dila nito. Let's sleep kid, imporma niya nang makahiga na. Pinili niyang humiga sa ibaba habang si Angelo naman ay nasa cutter. Inilatag niya ang kumot na ibinigay nito sa kanya bukod sa banig na nakalatag na sadya. May kulambo naman na sadyang nakalatag sa pwesto na iyon kaya ayos lamang sa kanya. Sino ang natutulog dito? Tukoy niya sa kanyang hinihigan ngayon. Parang sinadya kasi dahil nakakabit na kanina ang kulambo bago pa man siya makapasok. Wala, sinadya kong lagyan ng latag yan araw-araw dahil baka biglang umuwi si ate. Kadalasan kasi kapag masama ang pakiramdam ko dito siya natutulog sa kwarto ko at sa pwesto mo na yan, dyan niya gustong mahiga, kwento nito. Natahimik siya at hindi nakagawa ng pagsalita. Umarangkada na naman kasi ang konsensya niya kaya sa halip inangat niya na lang ang 2 niyang mga kamay bago dinala sa ilalim ng kanyang ulo para gawing unan. Kasabay ng pagtahimik niya ay ipinikit na rin niya ang kanyang mga mata. Where are you right now? Ha, young lady? Hindi ho ba dumating si Luke? Anang bungad niyang tanong kay Nanay Esme nang makababa siya ng hagdanan. Nadatnan niyang nag-aasikaso na ito ng pagkain. Sikat na rin ang pangumagang araw at halatadong napasarap siya ng pagtulog. Ni hindi man lang ba siya namamahay? Hindi, iho, kape ka muna, ani ng matanda bago siya inalok ng kape. Parang bumalik na rin sa dati ang pakikitungo nito sa kanya rason para mapaumas siya ng mabilis. Nakalagay sa platito ang tasa kaya dinampot niya rin kaagad iyon. Salamat, hu, pero ang daddy mo nandyan pala sa labas, imporma ni Nanay Esme. Hu, gulat siyang napatingin sa gawin ng pintuan. Mula sa kinatatayuan niya ay natatanaw niya ang kotseng itim na nakaparada sa labas. Mapansin niya rin ang daddy niya habang kausap si Tatay Fred. Mukhang malalim ang pinag-uusapan ng dalawa pero hindi siya naging kuryoso na isipin kung tungkol saan ang pulong ng mga ito. Dinaluhan ulit siya ni Nanay Esme. Kaninang alas 5 pa yan naririto. Ang sabi ko kanina gigising na nakita kaso ang sabi niya, kahit huwag na daw muna dahil hindi naman siya nagmamadali, kwento nito na ikinamanga niya. Ilang sandali pa at naubos niya ang kape. Inaantok pa talaga siya pero dahil kanina nakita niyang wala na sa cutter si Angelo kaya siya napilitang bumangon. Ang sabi ni Nay Esme, maagang gumigising si Angelo dahil may pasok pa ito sa isang community learning school. Ang sarap-sarap pa ng tulog niya kahit medyo nananakit na ngayon ang likuran niya. Nanibago siya sa kanyang hinihigan pero bakit parang hindi man lang siya nahirapan na matulog kahit unang beses niyang matulog sa ibang bahay. Nay, salamat ho sa pagpapatuloy. Aniya sa kaniyakap ang matandang babae. Sobrang higpit ng pagkakayakap niya na parang sa paraan na yun, may kasamang paghingi ng pieces niya dahil sa nagawa niya sa anak ng mga ito. O siya, nandito na pala ang iyong ama, imporma ni Nanay habang tinapik-tapik ang kanyang likuran. Napakamot siya sa ulo saka nagwat sa matanda. Maupo muna kayo para makapag-almusal bago kayo umuwi ng mansion. Hindi na kailangan, Esme. Dad, kumain na muna tayo dito,
pamimilit siya sa kanyang ama. Walang hiya siyang umupo sa kahoy na upuan na yar sa tabla. Lahat ng mga kagamitan sa bahay ng mga Ignacio ay yar sa mga lumang kahoy, pero kahit na ganun maganda at napakahami kong titignan. Parang si Sir David pa ang nahihiya sa kanyang inaasal ngayon. Wala nang nagawa ang kanyang Arna kundi ang umupo at kumain na rin. Simple lang ang nakahain sa hapagkainan ng mga Ignacio, pero sarap na sarap silang mag-ama ng sulyapan sila ni Nanay Esme. May humulma ng ngiti sa mga labi ni Nanay Esme, pero kaagad din naman nitong itinago dahil ayaw nitong makita na kahit papaano ay nagiging feel at home sila sa maliit na tahanan ng mga ito. Pero kung tutusin, biyenan niya naman ang mag-asawang Ignacio, kaya bakit siya mahihiya? Mariin siyang tinignan ng kanyang daddy nang sumandok pa ulit siya ng gulay na bulanglang. Hindi niya yun natitikman kapag nasa mansion siya dahil kung ano lang ang nasa menu ay yun lang din ang niluluto ni Nanay Esme. Hindi niya pinansin ang paninitig ng kanyang daddy bagkus nagpakabusog siya. Sinusulit niya ang pagkakataon na maranasan ang simpleng pamumuhay kasama ang pamilya ng kanyang peking asawa. It looks like you're enjoying staying here. Pikang pamumuna sa kanya ng kanyang ama nang saglit siyang umupo hindi kalayuan sa inuupuan nito. Ngumisi siya na parang hindi rin makapaniwala. Hindi ko to nararanasan dahil pinalaki niyo ako sa paraan na ginusto niyo, and I think you're right, Dad. I'm enjoying staying here, tugon niya matapos yumuko para isuot ang stainless na tadtad na ng putek. Hindi bagay sa kanyang paa na madimpian ng putek, pero hinayaan niya pa rin yun. Ni hindi man lang siya nag-abala na hugasan ang stainless niya. So ngayon nararamdaman mo na kung gaano kasaya at kasimple ang buhay ng taong itinakwil mo. Hindi niya inaasahan ang sinabi sa kanya, kaya automatiko siyang napatingin sa gawin ng kanyang ama na ngayon ay tutok na tutok din ang paningin sa kanya. Walang reaksyon ang namutawi sa mukha niya, pero sa kalooban niya maraming katanungan ang umuulpat. May mali ako, Dad, at pinagsisihan ko yun. And while my wife is still somewhere out there, patuloy kong sisisihin ang sarili ko hanggat hindi ko siya nakikita, Senador Sero niyang tugon na ikinabigla ng kanyang ama. Tama ba ang narinig nito? Asawa, unang beses niya yatang ipagmalaki ang salitang asawa. Sa papel mo lang naman asawa si Angeline, and for I know kinasusuklam mo siya, so what's those words? Mamamatay na ba ako? Pamimilosopo nito sa kanya. Nangunot bigla ang kanyang noo. Hindi niya alam kung ano ang nasabi niya o ang nabitawan niyang salita, but it was said anymore. Sa huli, umiling-iling na lamang siya bago napagpasyahang tumayo nang dumating si Tatay Fred. Tay, hindi na ho kami magtatagal ni Dad, palam niya sa matanda habang inaabot niya ang palad nito. Nagmano siya bilang paggalang at pamamaalam. Pakisabi na lang ho kay Nanay Esme na umalis na kami, dugtong niya. Kawan ka ng Panginoon, iho. Salamat sa inyong oras ng pamalagi sa aming munting tahanan. Kapag may libre kang oras, bumalik ka dito at sana, kasama mo na ang anak ko, malumbay na sabi sa kanya ni Tatay Fred. Makakaasa ho kayo, Tay, malumanay niyang tinapik-tapik ang balikat ng matanda. Alam niyang hindi yun sapat para mapanatag ang kalooban ng matanda, pero malaki ang kumpiyansa niya sa sarili na mahahanap niya si Angeline. Hapon nang makarating siya sa opisina niya. Usapan nila ng kanyang ama na tuwing Sabado at Linggo siya uuwi ng Batangas. Dating gawi, ganun naman kasi dapat ang palaging nasa plano niya, kaso simula ng magulo ang magulo niyang buhay, nawalan siya ng amor na umuwi. Sa ngayon, wala siyang choice kundi ang sumunod sa gusto ng kanyang ama. Kailangan niya ang koneksyon nito para mahanap si Angeline, kaya kahit may galit pa rin siyang nararamdaman sa kanyang ama, mas pinili niyang isantabi iyon. Balita, bungad niya kay Luke nang makapasok ito. Negative boss. Tila dismayadong tugon ni Luke. Nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil palpak agad ang unang araw. Unang araw ng misyon nito, pero negatibo ang balitang nasagap niya. Kaagad siyang nabarino, pero mas pinili niyang kimkimin ang yamot. Ayaw niyang mag-isip ng mga bagay na posibleng mangyari kay Angeline, kaya nilibang niya ang sarili sa pagmonitor sa CCTV hanggang sa makita niya si Katrina na panakanak ang tumitingin sa CCTV na nasa counter. Nagkaroon siya ng kutob. Kaibigan nito si Angeline at posibleng alam nito kung nasaan ang kanyang asawa. Papasukin mo dito si Katrina. Mariing utos niya kay Trisha mula sa intercom.